May isang batang bigla na lamang naglaho sa maikling 150 metrong paglalakad. Ang kanyang mga gamit ay natagpuan sa iba't ibang lugar at nang pagsamasamahin sa mapa ang mga lokasyong iyon, nabuo ang isang tatsulok na puno ng palaisipan at iba't ibang direksyon. Dahil dito, mabilis na umani ng atensyon mula sa publiko ang kaso at nagbunsod ng malawakang paghahanap na gumalaw sa damdamin ng napakaraming tao. Ngunit walang sino man ang nag-akala na ang taong responsable pala sa pagkawala ay kabilang mismo sa search team na tumutulong sa operasyon. Naganap ang kwentong ito sa lungsod ng Nantan na matatagpuan sa gitnang bahagi ng Kyoto Prefecture. Napapalibutan ang lugar ng matatayog na bundok, makakapal na kagubatan at magkakapatong na tanawin ng kalikasan na nagbibigay ng tahimik ngunit makatotohanang pakiramdam sa buong syudad. Ngunit kapag may nangyaring trahedya, ang parehong kalikasang iyon ay nagiging natural na harang na kayang magtago ng mga lihim sa kailaliman ng masukal na kagubatan. Noong ika-23 ng Marso 2026, araw iyon ng Lunes, kasalukuyang namumulaklak ang mga cherry blossom sa buong Nantan City at ang hangin ay may bahagyang halimuyak ng mga bulaklak. Para sa 6th-year students ng Nantan City Primary School, espesyal ang araw na iyon dahil gaganapin ang kanilang graduation ceremony, isang seremonyang magsisibing pagtatapos ng 6 na taon nilang pag-aaral sa elementarya. Ayon sa tradisyon ng paaralan, hindi lamang ito simpleng pagtatapos para sa mga graduating students. Isa rin itong simbolikong handover ceremony kung saan ipinapasa ng mga 6th-year students ang mga responsibilidad sa mga 5th-year students. Isa sa mga estudyanteng inaabangan ng araw na iyon ay ang 11 anyos na si Yuki Adachi, na bilang 5th-year students ay labis na excited na magibahagi sa naturang okasyon. Lumaki si Yuki Adachi sa isang pamilyang may 4 na miyembro kasama ang kanyang mga magulang at lola sa tuhod. Dahil nag-iisang anak siya, halos buong buhay niya ay napalibutan siya ng pag-aaruga at pagbabantay ng kanyang pamilya. Nakatira sila sa gilid ng lungsod na humigit kumulang 9 kilometro ang layo mula sa paaralan. Dahil sa distansya, karaniwan siyang sumasakay ng school bus at madalas kabilang sa unang sinusundo tuwing umaga. Ibig sabihin, kailangan niyang gumising ng alas 7 pa lamang upang makahabol sa biyahe. Pagkatapos niyang makasakay, iikot pa ang bus upang sunduin ng iba pang estudyante kaya mas matagal ang biyahe papunta sa paaralan. Kalaunan, napagdesisyonan ng kanyang mga magulang na kung may sapat na oras, sila na lamang ang maghahatid at susundo sa kanilang anak upang makadagdag man lang ng mahigit 1 oras na pahinga at tulog pa rito. Kadalasan ay ang kanyang ina ang gumagawa nito, ngunit sa mismong araw ng graduation ceremony, dahil mas maluwag ang schedule ng kanyang stepfather, ito ang nagatid kay Yuki Adachi sa paaralan. Bandang alas 7 ng umaga, tulad ng karaniwang routine niya, kinuha ni Yuki Adachi ang kanyang bag at sumama sa kanyang stepfather sa kanilang sasakyan. Makalipas ang halos 30 minuto, nakarating sila sa parking lot malapit sa paaralan. Pagkababa niya ng sasakyan, kumaway pa siya bilang paalam sa kanyang amain bago nagsimulang maglakad mag-isa papunta sa school building na halos 150 meters lamang ang layo. Ngunit ang maikling paglalakad na iyon ang kalaunang naging simula ng isang bangungot na hindi na malilimutan ng kanyang pamilya. Makalipas ang 3.5 oras, eksaktong 11:30 ng tanghali, opisyal nang natapos ang graduation ceremony. Isa-isang naghihintay ang mga magulang sa harap ng school gate upang salubungin ang kanilang mga anak habang nagsisiksikan ang mga tao sa paglabas ng mga estudyante. Ngunit habang unti-unting kumukonti ang mga tao sa paligid, hindi pa rin lumalabas si Yuki Adachi. Sa parehong oras na iyon, nakatanggap ng tawag ang kanyang ina mula sa class teacher nito. Nagtataka ang guro kung bakit hindi raw pumasok si Yuki Adachi at bakit hindi ito dumalo sa graduation ceremony ngayong araw. Ipinaliwanag pa ng guro na dahil naging abala at magulo ang buong programa,
Ngayon lamang siya nagkaroon ng pagkakataong tawagan ang pamilya upang kumpirmahin ang sitwasyon. Mula sa simpleng pag-aalala, mabilis na napalitan ng matinding kaba ang naramdaman ng ina ni Yuki Adachi. Sigurado siyang mismong ang stepfather ng bata ang naghatid dito sa paaralan kaninang umaga, kaya paano naging absent ang kanilang anak. Doon nila unti-unting napagtanto na may seryosong nangyari. Pagsapit ng 12:00 ng tanghali, agad na nagtungo ang stepfather ni Yuki Adachi sa presinto upang i-report ang pagkawala ng kanyang stepson. Bilang bahagi ng paunang investigasyon, sinimula ng mga pulis na isa-isang tanungin ang mga fifth-year students ng paaralan. Ngunit sa bawat batang kanilang kinakausap, iisa lamang ang sagot. Wala ni isa sa kanila ang nakakita kay Yuki Adachi sa buong umaga ng graduation activities. Ayon sa mga bata, matapos bumaba si Yuki Adachi sa parking lot, naglakad ito patungo sa school gate bago tumawid sa malawak na playground papunta sa school building. Sa mismong gusali ng paaralan ay may 2 wide-angle cameras na sapat sana ang saklaw upang makuha ang halos buong bahagi ng playground. Ngunit nang suriin ng mga investigador ang mga kuha ng CCTV, walang bakas ng bata sa alinmang footage. Dahil dito, naniwala ang mga pulis na maaaring may nangyaring kakaiba bago pa man marating ni Yuki Adachi ang school gate. Agad nilang nirepaso hindi lamang ang CCTV ng paaralan kundi pati ang lahat ng surveillance camera sa kalapit na kalsada. Maging ang mga dashcam recordings ng mga sasakyang nakaparada malapit sa gate noong graduation ceremony ay isa-isang sinuri. Ngunit sa kabila ng masusing pagbusisi ay wala pa ring nakitang malinaw na lead. Unti-unting lumalim ang misteryo kung saan nga ba napunta si Yuki Adachi. Malaki ang naging pagtuon ng pulisya sa kasong ito dahil hindi ito simpleng missing person case. Isa sa pinakmalaking problema sa investigasyon ay walang malinaw na huling lokasyon kung saan talaga nakita ang bata. Dahil dito, mabilis na pinalawak ang search area mula sa loob ng campus hanggang sa mga kalapit na lugar. Mas naging komplikado ang sitwasyon dahil sa lokasyon ng paaralan. Ang primary at secondary school sa lugar ay nasa bulubunduging bahagi ng distrito. Medyo malayo sa sentro ng syudad at napapalibutan ng kagubatan at mga ilog. 2 lamang ang pangunahing ruta papasok at palabas ng paaralan. Ang unang ruta ay dumaraan malapit sa police station at convenience store kaya mas matao at mas marami ring surveillance cameras. Natuklasan din ng mga pulis na ang transit card na dala ni Jessie Adachi ay wala nang naitalang paggamit matapos siyang ihatid ng kanyang ama. Dahil dito, pinaniwalaan nilang kung umalis man ang bata sa lugar, malamang ay naglakad lamang ito. Isa-isang nirepaso ng mga investigador ang lahat ng CCTV footage sa unang ruta, ngunit muli ay walang kahit anong bakas ng bata. Samantala, ang ikalawang ruta naman ay isang matarik at mas liblib na daanan na kadalasang ginagamit lamang ng mga magulang at sasakyan sa pagsundo at paghatid ng mga estudyante. Ito rin ang rutang dinaanan ng mag-ama noong umagang iyon, ngunit para sa mga investigador, hindi lohikal na piliin ni Yuki Adachi na maglakad mag-isa roon dahil madali siyang mapapansin ng mga dumaraang sasakyan. Habang lumilipas ang oras at walang lumalabas na ebidensya o testigo ay lalo lamang naging mahirap at magulo ang kaso. Pagsapit ng ikalawang araw ng investigasyon, kapansin-pansing pinalawak ng pulisya ang kanilang operasyon. Mahigit 500 pulis ang ipinadala sa lugar kasama ang mga police dogs upang halugugin ang mga bundok, ilog, abandonadong gusali at kagubatang nakapaligid sa paaralan. Kasabay nito, naglabas din ang pulisya ng official search notice sa kanilang website kung saan nailathala ang litrato at detalye ng itsura ni Yuki Adachi upang makahingi ng impormasyon mula sa publiko. Dahil alam ng pamilya na kritikal ang unang 48 hours sa mga ganitong kaso, buong lakas din silang nakisali sa paghahanap. Ayon sa amain ng bata, suot ni Yuki Adachi noong araw na mawala ito ang isang dilaw na sombrero, puting sweater na may numerong 84,
Itim at abong jacket, kaki na pantalon, pares ng itim na sneakers at isang dilaw na bag. Ang mga detalyeng iyon kasama ang larawan ng bata ay ipinakalat sa iba't ibang bahagi ng lungsod sa pamamagitan ng mga poster at flyers. Halos araw at gabi ring naglibot ang pamilya sa mga kalye upang mamigay at magdikit ng search notice. Maging ang kanyang lola sa tuhod na siya ring nagpalaki sa kanya mula pagkabata ay hindi inalintana ang hirap ng paglalakad kahit mahina na ang kanyang katawan. Patuloy itong naganap sa mga daan sa bundok at maging sa maliit na batis malapit sa paaralan. Sa sobrang pag-aalala, halos hindi na raw ito mapigilang umiyak habang paikot-ikot sa kabundukan. Sinabi rin ng ina ni Yuki Adachi sa mga pulis na ayon sa kanilang plano, dapat sana ay bumiyahe silang pamilya kinabukasan ika-24 ng Marso. Nakahanda na raw ang kanilang tickets at itinerary, ngunit hindi nila inasahang isang trahedya ang mangyayari bago pa man matuloy ang kanilang lakad. Habang patuloy namang binabalita ng media ang kaso, mabilis itong naging sentro ng atensyon sa buong lugar. Maraming tao ang naantig at nag-alala sa sinapit ng bata. Ayon sa mga nakakakilala kay Yuki Adachi, isa itong masigla at palakaibigang bata. Madalas daw itong makita malapit sa after-school care center kung saan nakikipaglaro sa ibang mga bata, mapataguan man o group games. Dahil dito, labis ding nag-alala ang kanyang mga kaibigan at umaasang ligtas itong makakabalik upang muli silang makapaglaro ng magkakasama. Isang reporter na nagsagawa ng aktwal na pagbisita sa lugar ang nakapansin na ang paligid ng paaralan ay bahagi ng wildlife protection area. Ayon dito, madalas umanong may namamataang mga mababangis na hayop sa paligid tulad ng wild boars at iba pang ligaw na hayop. Dahil dito, mas lalo pang tumaas ang pangamba ng publiko dahil habang tumatagal na hindi natatagpuan ang bata, mas lumalaki rin ang posibilidad na nasa panganib ito. Kasabay nito, may ilang taong pumuna rin sa naging aksyon ng class advisor matapos mawala si Yuki Adachi. Ayon sa kanila, masyado raw naging mabagal ang pag-abiso sa pamilya at maaaring nasayang ang pinakamahalagang oras na sana'y nakatulong agad sa paghahanap sa bata. Ipinaliwanag naman ng class advisor na nakatanggap siya ng leave notice mula sa mga magulang ni Yuki Adachi para sa March 24. Ngunit dahil sa kaguluhan matapos ang pagkawala ng bata noong March 23, nagkamali umano siya ng pagkaintindi at inakalang para sa mismong araw iyon ng leave notice. Nang maitama lamang ang impormasyon matapos ang follow-up na komunikasyon, mahalagang oras na ang lumipas. Habang patuloy ang investigasyon, 5 araw matapos mawala si Yuki Adachi ay nagkaroon din ng kauna-unahang malaking breakthrough ang kaso. March 29 nang may isang volunteer na kasali sa search operation ang makakita ng isang dilaw na school bag sa gilid ng kalsada sa isang malalim na bahagi ng kabundukan na humigit kumulang 3 kilometro sa hilagang kanluran ng elementary school. Sa loob nito ay may scarf at dilaw na sombrero na kalaunay kinumpirmang pag-aari ni Yuki Adachi. Ngunit imbes na makapagbigay ng malinaw na sagot, lalo lamang nagdulot ng mga bagong tanong ang pagkakadiskubre sa bag. Napakalayo ng lokasyon kung saan ito natagpuan. Kung maglalakad mula sa paaralan, aabuti ng halos 50 minuto kahit normal na lakad ng isang matanda at kailangan pang tumawid sa malalawak na bukirin at madidilim na bahagi ng bundok na halos walang ilaw pagsapit ng gabi. Ayon pa sa ilang residente, kahit mga lokal na sanay sa lugar ay bihirang maglakad ng mag-isa roon. Bukod dito, mahigit 8 kilometro na ang layo ng lugar mula sa bahay ni Yuki Adachi at hindi ito kabilang sa karaniwang ruta o lugar na pinupuntahan ng bata. Kaya lalo naging palaisipan kung paano napunta roon ang kanyang school bag. May isa pang detalyeng lalong nagpataas sa pagdududa ng mga investigador. Ayon sa mga ulat, ilang araw nang malakas ang ulan sa lugar bago matagpuan ang bag.
Basang-basa at maputik ang paligid, ngunit ang mismong school bag ay tila tuyo at walang palatandaan ng nababad sa ulan. Napansin din na ang bag ay nakalagay sa medyo lantad na bahagi ng lugar sa tabi ng kulay dark brown na may mga tuyong dahon, dahilan upang mas madali itong mapansin. Para sa mga pulis, hindi ito tugma sa normal na paraan ng pagtatago ng ebidensya kung talagang may taong gustong itago ito. Dahil nahalugog na rin ang lugar isang araw bago matagpuan ang bag, nagsimulang maniwala ang mga investigador na maaring hindi talaga iyon naroon mula pa sa simula. Posibleng may taong naglagay lamang nito roon kalaunan. Kung totoo iyon, nangangahulugan na may isang taong posibleng sumusubaybay sa galaw ng search operation at alam ang progreso ng investigasyon. Ngunit hindi pa malinaw noon kung layunin ba nitong iligaw ang direksyon ng kaso o may iba pang motibo sa likod nito. Dahil ang school bag lamang ang natatanging breakthrough sa panahong iyon, ginawa ng pulisya na sentro ng bagong search operation ang lugar kung saan ito natagpuan. Mula March 29, malawakang paghahalughog ang isinagawa sa paligid. Upang matiyak na walang detalye ang mamimiss, paulit-ulit ding pinapalitan ang mga pulis na nagsisearch upang maiwasan ang visual fatigue o posibilidad ng infiltration. Kalaunan, pinalawak din ang operasyon hanggang sa kalapit na lawa. Gumamit pa ang mga otoridad ng underwater unmanned equipment upang magsiyasat sa ilalim ng tubig, ngunit wala pa rin silang natuklasan. Pagsapit naman ng April 7, inilipat ang search center sa lugar na tinatawag na Andaga. Kilala noon ang lugar dahil sa likas nitong yaman at minsang naging tanyag bilang resort area noong dekada 1980 dahil sa mga taniman ng jasmine. Ngunit habang lumilipas ang panahon at humina ang turismo, naging tahimik at halos abandonadong residential area na lamang ito. Sa paligid ng Andaga, iilan na lamang ang mga nakatirang residente at karamihan sa mga bahay ay matagal nang pinabayaan. Ang ilan pa nga ay delikado ng pasukin dahil sa kawalan ng maintenance. Dahil mahilig umano si Yuki Adachi sa outdoor exploration, hindi inalis ng mga pulis ang posibilidad na baka napadpad siya sa isa sa mga abandonadong bahay na iyon at naligaw. Nagpadala ang pulisya ng mahigit 60 na katao na gumagamit ng bakal na panungkit at thermal imaging equipment upang halugugin ang lugar, ngunit muli ay wala pa rin silang nahanap. Dagdag pa rito, patuloy ang pag-ulan sa lugar na naging sanhi ng maputik at madulas na lupa. Dahil dito, lalo pang nahirapan ang search teams sa operasyon. Habang tumatagal at dumarami ang araw na nawawala si Yuki Adachi, nagsimulang kumalat ang takot at pangamba sa buong komunidad. Maraming bata sa lugar ang kaedad niya, kaya unti-unting nabuo sa isip ng mga residente na maaaring may hindi nakikitang panganib na nagbabanta rin sa ibang mga bata. Noong April 8, muling nagbukas ang paaralan para sa bagong semester, ngunit kapansin-pansing nagbago ang seguridad dahil sa epekto ng insidente. Nagpatupad ang paaralan ng collective school commute system kung saan sama-samang hinahatid at sinusundo ang mga estudyante. Bumuo rin ng volunteer guard teams ang mga magulang upang samahan ang mga bata sa buong biyahe. Pinalakas din ng pulisya ang patrol operations sa paligid ng campus at nagtalaga ng mga pulis sa school gate. Dahil sa mga kakulangan sa pamamahala na lumutang matapos ang pagkawala ni Yuki Adachi, nagsagawa rin ng espesyal na parent meeting ang paaralan. Doon ay formal silang humingi ng paumanhin dahil hindi agad nila nakontak ang pamilya matapos mapansin ang pagkawala ng bata. Nangako rin ang administrasyon na kung may kahalintulad na sitwasyon sa hinaharap ay makikipag-ugnayan sila sa mga magulang sa loob ng 15 minutes. Bukod dito, sinabi rin ng paaralan na makikipagtulungan sila sa pulisya at City Education Committee upang dagdagan ng surveillance cameras sa mga daan papasok at palabas ng paaralan. Pansamantala rin nilang niluwagan ang dating maigpit na pagbabawal sa cellphone upang payagan ng mga estudyanteng magdala ng devices na may GPS tracking function. Pagsapit ng April 10,
Mahigit 1,400 na katao ang naipadala ng pulisya para sa search operation. Nakakuha rin sila ng higit 320 tip at impormasyon mula sa publiko, ngunit sa kasamaang palad, wala ni isa sa mga ito ang nagbigay ng konkretong lead. 20 araw matapos mawala si Yuki Adachi. Isa na namang mahalagang ebidensya ang natagpuan noong April 12. Sa isang bulubunduking bahagi na 6 na kilometro sa timog kanluran ng paaralan, nakita ang pares ng itim na sneakers na suot umano ni Yuki Adachi noong araw ng kanyang pagkawala. Ngunit ang sumunod na araw ang tuluyang nagbigay ng pinakamabigat na dagok sa lahat. Bandang 4:45 ng hapon noong April 13 ay may natagpo ang katawan ng pulisya sa isang forest road na nasa halos 2 kilometro sa timog ng elementary school. Tahimik ang buong paligid nang dumating ang mga investigador sa lugar. Kaagad nilang napansin na pamilyar ang mga damit na suot ng bata na isang itim at abong jacket at kaki na pantalon. Kaparehong detalye ng suot ni Yuki Adachi noong araw na ito ay mawala. Matapos ang dental comparison, opisyal na kinumpirma ng mga otoridad na ang bangkay ay kay Yuki Adachi. Ayon sa ulat, wala namang nakitang malinaw na panlabas na sugat sa katawan nito. Ngunit hindi pa agad matukoy noon ang eksaktong sanhi ng kanyang pagkamatay. Isa ring detalye ang lalong nagpataas ng hinala ng mga investigador. Wala siyang suot na sapatos ng matagpuan at ang lokasyon ng kanyang katawan ay halos 4 na kilometro ang layo mula sa lugar kung saan natagpuan ang kanyang sneakers. Para sa mga pulis, halos imposibleng makalakad ng ganoong kalayo nang walang sapin sa paa sa gitna ng mabatong kabundukan na puno ng tuyong sanga at matutulis na bato. Dahil dito, unti-unting nagbago ang direksyon ng kaso mula sa simpleng pagkawala tungo sa posibleng pagpatay. Ang masakit na katotohanan iyon ay nagdulot ng matinding lungkot sa lahat ng taong sumusubaybay sa kaso. Matapos ang mahigit 20 araw ng pag-asa, pagdarasal at paghihintay, ang kinaharap ng pamilya at komunidad ay ang pinakamasakit na posibilidad. Upang maprotektahan ang mental at emosyonal na kalagayan ng mga estudyante, pansamantalang isinuspindi ng paaralan ang klase matapos ang balita. Samantala, maraming tao rin ang nagtungo sa lugar upang magbigay pugay kay Yuki Adachi. Bukod sa mga bulaklak, nag-iwan din ang ilan ng mga candy at inumin bilang simbolikong regalo para sa bata. Umaasa silang sa kabilang mundo, hindi na nito mararanasan ang takot, gutom at pagdurusang sinapit nito bago mawala. Ayon pa sa mga kapitbahay, malapit si Yuki Adachi sa alagang aso ng isang pamilya sa kanilang lugar. Malaki ang naturang aso kaya karamihan sa mga bata ay natatakot at umiiwas dito, ngunit si Yuki Adachi lamang ang walang pag-aalinlangang lumalapit, umahawak at yumayakap sa hayop na parabang matagal na nitong kaibigan. Sinasabing dinala rin ng may-ari ng aso ang ilan sa mga bulaklak mula sa kanilang bakuran sa lugar kung saan nagbigay pugay ang mga tao para kay Yuki Adachi bilang huling pamamaalam sa batang kilala nilang mabait at magiliw. Habang sinusuri naman ng mga investigador ang timeline at lokasyon ng mga ebidensyang natagpuan, napansin nilang magkakahiwalay ang lugar kung saan nakita ang school bag, sapatos at katawan ni Yuki Adachi. Kapag pinagsama sa map, tila bumubuo ang 3 lokasyon ng isang kakaibang tatsulok. Dahil dito, may mga naniniwalang ang taong responsable sa krimen ay hindi lamang pamilyar sa kilos at galaw ng pamilya ni Yuki Adachi, kundi kabisado rin ang heograpiya ng lugar. Ayon sa ilang investigador, mataas ang posibilidad na ang sospek ay may regular na galaw sa parehong komunidad kung saan nakatira ang pamilya. Sa katunayan, simula pa lamang ng kaso ay mayroon ng pangunahing person of interest ang mga pulis, ang amain ni Yuki Adachi. Ang paghihinala sa kanya ay hindi lamang basta haka-haka.
Unti-unti itong nabuo matapos ikumpara ng mga investigador ang iba't ibang testimonya at timeline ng mga pangyayari. Napag-alaman ng pulisya noong March 23 bago pa tumawag ang class advisor upang itanong kung bakit absent si Yuki Adachi. Nauna nang nagtungo sa pulisya ang amain nito upang i-report na nawawala ang bata at matapos matanggap ang tawag mula sa paaralan, muli siyang nakipag-ugnayan sa mga otoridad upang gawing opisyal na missing person case ang insidente. Para sa mga investigador, tila napakabilis ang kanyang pagkilos sa direksyong iyon. Lumabas din sa background investigation na madaling araw pa lamang noong March 23 ay bigla siyang humingi ng leave sa kanyang kumpanya nang walang malinaw na abiso. Dahil dito, naniwala ang mga pulis na nagkaroon siya ng mas maluwag na oras at mas malaking pagkakataong kumilos sa araw ng pagkawala ni Yuki Adachi. May ilang detalyeng lalo pang nagpalalim ng pagdududa. Halimbawa, ang mga litrato ng damit na suot ni Yuki Adachi noong araw na siya ay mawala ay mismong mula sa kanyang stepfather. Hindi lamang simpleng larawan ang mga ito, kundi kumpleto ang kuha sa buong kasuotan at malinaw maging ang mga maliliit na detalye na parabang maingat na inihanda. Isang may-ari rin ng cake shop ang nagbahagi ng karanasan noong March 31, 8 araw matapos mawala ang bata. Ayon dito, nagtungo roon ang stepfather ni Yuki Adachi upang magtanong tungkol sa search flyers. Bagamat magalang umano itong magsalita ay kapansin-pansin daw ang malamig at mabigat nitong aura. Wala raw itong ipinakitang matinding kaba o desperasyon na karaniwang makikita sa isang magulang na nawalan ng anak. Maging ang ilang empleyado sa tindahan ay nagbigay ng halos kaparehong obserbasyon. Hindi man nila maipaliwanag ng eksakto. Pakiramdam daw nila ay may kakaibang bigat at dilim sa kilos nito. Sa bahagi naman ng ebidensya, ipinakita ng vehicle recorder na nakakabit sa sasakyan ng ama na talagang nakarating sila sa paaralan noong araw ng insidente. Ngunit ayon sa pulisya, may ilang importanteng bahagi ng footage na nawawala dahilan upang pagdudahan nilang maaaring may pagtatangkang manipulahin o itago ang ilang detalye. Isa sa pinakamahalagang breakthrough ay nang simulang pag-aralan ng mga investigador ang movement history ng kanyang cellphone. Sa pamamagitan ng location data ay unti-unti nilang na-reconstruct ang ruta ng kanyang mga galaw matapos ang March 23. Kapansin-pansin na ang mga lugar kung saan kalaunay natagpuan ang sapatos at katawan ni Yuki Adachi ay tumutugma sa mga area na konektado sa cellphone movement ng kanyang amain. At dahil ilang beses din itong sumama sa search operation matapos mawala ang bata, nakita mismo nito kung alin sa mga lugar ang nahalughog ng pulisya. Para sa mga investigador, posibleng ito ang dahilan kung bakit lumitaw ang school bag sa lugar na dati nang nasuri ng search teams. Bagamat unti-unting nagtuturo ang lahat ng ebidensya sa kanya, kailangan pa rin ng pulisya ng mas matibay na basihan bago magsagawa ng pag-aresto. 2 araw matapos matagpuan ang labi ni Yuki Adachi, noong April 15, formal na inimbestigahan ng pulisya ang lahat ng miyembro ng pamilya para sa mas malalim na pagtatanong sa ilalim ng environmental investigation procedure. Bilang huling taong nakakita sa bata, sumunod naman ang amain ni Yuki Adachi at sinabing handa siyang makipagtulungan sa investigasyon. Iginiit niya noon na wala siyang napansing kahina-hinalang tao o sasakyan noong ihinatid niya ang bata sa paaralan at naniniwala siyang isang biglaang kidnapping ang nangyari. Ngunit ayon sa mga investigador, kapansin-pansing nagbago ang kanyang reaksyon nang ipakita sa kanya ang ilang detalye kaugnay sa pagkakatagpo sa labi ni Yuki Adachi. Unti-unti umanong bumagsak ang kanyang depensa at naging kakaiba ang kanyang ekspresyon. Kalaunan, yumuko siya at inaming may kinalaman siya sa kaso. Ang kanyang naging pahayag ay tuluyang sumira sa naunang kwento na ibinigay niya sa pulisya. Ayon sa kanyang confession, matapos nilang makarating sa parking lot ng paaralan noong araw ng insidente, hindi pala siya tuluyang huminto upang pababain lamang ang bata. Sa halip,
Nagtungo siya sa isang pampublikong comfort room malapit sa lugar kung saan doon naganap ang krimen. Matapos nito, inilagay umano niya ang katawan ni Yuki Adachi sa trunk ng sasakyan bago umuwi na parang walang nangyari. Kinabukasan, nagkunwari pa siyang kasali sa paghahanap habang paulit-ulit na inililipat ang katawan sa iba't ibang lokasyon upang iligaw ang direksyon ng investigasyon. Sa unang bahagi ng kaso, halos nilinlang niya ang maraming tao. Sa ilang pagkakataon pa nga, personal siyang nagpapasalamat sa mga pagod na pulis at volunteers sa search area dahil sa kanilang suporta at pagtulong. Dahil dito, maraming tao ang nahabag at naniwalang isa rin siyang biktima ng trahedya. Ngunit nang magsimulang gumamit ng mas malalim na technical analysis ang mga investigador, doon unti-unting nabuo ang mas malinaw na larawan ng kaso. Nang suriin ang kanyang internet search history, natuklasan ng pulisya na bago pa ang insidente ay naghahanap na siya ng impormasyon tungkol sa vehicle tracking records at paraan ng pagbubura ng digital data. Mas naging mabigat pa rito ang natuklasang search keyword na may kaugnayan sa pagtatago at pagdispose ng bangkay. Para sa mga investigador, nang magsama-sama ang lahat ng ebidensya at digital traces, tuluyan itong itinuro ang ama ni Yuki Adachi bilang pangunahing responsable sa krimen. Bandang 12:32 ng madaling araw noong April 16, opisyal siyang inaresto ng pulisya. Kasabay nito, bumuo rin ang mga otoridad ng Special na Investigation Headquarters upang mas malalim pang matukoy ang buong detalye at motibo sa likod ng nangyari. Nagsagawa rin ng malawakang evidence collection sa kanyang bahay at sasakyan kung saan mahigit 30 bagay, kabilang ang mga damit at personal na gamit ang kinumpiska ng mga investigador. Dahil aktibo pa noon ang investigasyon, marami pang detalye ang hindi agad isinapubliko. Ngunit mula sa mga impormasyong lumabas, unti-unting nabuo ang profile ng suspect. Ayon sa mga nakakilala sa kanya, ang 37 years old na lalaki ay may ordinaryong itsura at tahimik na personalidad na madaling hindi mapansin sa maraming tao. Naalala pa ng kanyang childhood friend na noong bata pa ito ay mabait at mahinhing tao na hindi man lang kayang manakit ng kahit insekto. Halos wala rin umano itong history ng seryosong gulo o negatibong reputasyon. Ngunit sa likod ng tahimik nitong imahe, sinasabing mahusay umano itong makisama sa ibang tao. Noong middle school years niya, aktibo raw ito sa campus activities at mahusay makuha ang loob ng ibang estudyante. Minsan pa nga raw itong naging malakas na kandidato para sa student council president. Noong panahon ng insidente ay nagtatrabaho siya sa isang electrical equipment manufacturing company. Ayon sa kanyang mga katrabaho, seryoso siya sa trabaho, maayos magitungo at hindi palabida. Sa loob ng maraming taon, bihira rin daw itong masangkot sa alitan o magreklamo tungkol sa trabaho. Gayunpaman, may isang kakaibang detalye na pumukaw sa pansin ng pulisya. 4 na araw bago ang insidente, nakaschedule umano siyang bumiyahe para sa trabaho, ngunit bago ito matuloy, bigla siyang nagsabing masama ang pakiramdam matapos tamaan ng virus at humiling ng leave, bagay na kalaunay itinuring na kahinahinala ng mga investigador. Sa usapin naman ng pamilya, sinasabing hindi siya ganoong malapit sa sarili niyang mga kamag-anak. Bihira raw itong bumisita sa bahay ng kanyang mga magulang at kahit sa mahalagang okasyon o family gatherings ay madalas tahimik lamang at halos walang pakikisalamuha. Napag-alaman ding mayroon siyang unang nabigong kasal. Sa pagtatapos umano ng relasyong iyon, pinili niyang isuko ang custody ng sarili niyang anak. Ang ina ni Yuki Adachi ay nakilala niya sa parehong kumpanya na kanilang pinagtatrabahuhan at 4 na buwan lamang bago ang insidente ay opisyal silang ikinasal. Doon siya naging stepfather ni Yuki Adachi at lumipat sa bahay ng pamilya sa Nantan. Ayon sa ilang ulat, hindi umano pabor ang pamilya ng kanyang asawa sa kanilang kasal
At bago pa man matagpuan ang katawan ni Yuki Adachi, may ilan na raw sa kanila ang naghihinalang siya ang totoong nasa likod ng pagkawala ng bata. Nang kumalat naman ang balitang siya ay naaresto, labis na nabigla ang mga kapitbahay. Marami kasi ang nakakita sa kanya noon na masayang nakikipaglaro kay Yuki Adachi sa damuhan ng parke, naglalakad sa mga kalye, o sabay na kumakain sa mga restaurant na tila isang normal at masayang mag-ama lamang. Sa mga litrato ng mag-ama na lumabas matapos ang pag-aresto, tila normal at masaya ang kanilang samahan. Marami ang nagsabing mahirap paniwalaang ang lalaking mukhang tahimik at maalaga ay maaaring responsable sa isang napakalupit na krimen. Ngunit isang testimonya mula sa isang matandang babae ang unti-unting nagbukas sa mas madilim na bahagi ng kwento. Ayon sa kanya, ilang panahon bago mangyari ang insidente ay minsan niyang nakita ang stepfather ni Yuki Adachi na pinapalo ang bata. Hindi naman umano malakas ang ginawa nito, kaya inisip lamang niyang normal na pagdidisiplina iyon ng isang magulang at hindi na niya masyadong pinansin. Pero matapos lumabas ang katotohanan sa kaso, doon niya napagtantong maaaring isa na palang iyong babalang matagal nang hindi napapansin. Maging ang ilang kilos ni Yuki Adachi sa paaralan ay nagpapakita rin ng tensyon sa pagitan nila ng kanyang stepfather. Ayon sa ilang estudyanteng nakausap ng pulisya, kapansin-pansin umano ang pagbabago ng reaksyon ni Yuki Adachi tuwing nababanggit ang kanyang stepfather. Madalas daw itong maging iritable o tahimik at minsan ay ayaw pa nitong marinig ang pangalan ng lalaki. May pagkakataon ding sinabi umano ni Yuki Adachi na wala siyang inaasahang saya sa nalalapit nilang overseas trip kasama ang pamilya. Bukod dito, pinaniniwalaang naapektuhan na rin noon ang emosyonal na kalagayan ng bata dahil sa mga hindi pagkakaunawaan sa loob ng bahay. Ayon sa ilang ulat, may mga araw na nananatili siya buong araw sa school infirmary dahil mabigat umano ang kanyang pakiramdam at mababa ang kanyang mood. Noong April 19, 3 araw matapos maaresto ang stepfather ni Yuki Adachi, nagsagawa ng panibagong inspeksyon ang pulisya sa isang pampublikong comfort room sa pagitan ng bahay ng pamilya at ng paaralan. Pinaniniwalaan ng mga investigador na posibleng ginamit iyon upang linisin ang mga bakas ng krimen dahil libre roon ang tubig at tissue supplies. Pagdating naman sa posibilidad ng accomplice at motibo, malinaw na sinabi ng pulisya na wala silang nakitang senyales na may iba pang taong sangkot sa insidente. Ayon din sa paunang psychological assessment, walang indikasyon na may seryosong mental illness ang suspect. Gayunpaman ay hindi pa rin noon tuluyang malinaw ang eksaktong motibo sa likod ng ginawa nito. Sa kanyang statement sa pulisya ay sinabi ng stepfather na nagkaroon umano sila ng matinding pagtatalo ni Yuki Adachi habang nasa sasakyan noong araw ng insidente. Sa gitna raw ng argumento ay nasabi ng bata ang mga katagang katulad ng "Hindi naman kita totoong ama." Ayon sa kanya, doon umano siya tuluyang nawala ng kontrol sa emosyon, bagay na pinaniniwala ang naging mitsa ng krimen. Habang nagpapatuloy naman ang investigasyon, pinuri ng ilang eksperto ang naging taktika ng pulisya sa paghawak ng kaso. Bago pa matagpuan ang katawan ni Yuki Adachi, mapapansing sa lahat ng public announcement ng pulisya ay hinihikayat lamang nila ang publiko na magsumiti ng impormasyon sa Nantan Safety Life Club. Hindi nila agad idineklara ang kaso bilang kriminal na insidente at mas ipinakita nila sa publiko na posible lamang itong simpleng runaway case o pagkawala dahil sa sariling kagustuhan ng bata. Para sa ilang eksperto, isa itong sinadyang taktika upang bigyan ng maling pakiramdam ng seguridad ang sospek at pababain ng kanyang pag-iingat habang palihim na minomonitor na pala siya ng mga investigador. Ayon sa mga ulat, hindi agad inilipat ng pulisya sa Criminal Investigation Unit ang kaso hanggat hindi sila nakakasiguro sa kanilang mga ebidensya. Kasabay nito,
Naging usap-usapan din ang paraan ng pag-cover ng media sa insidente. May ilang ulat na nagsabing nang matagpuan ang katawan ni Yuki Adachi ay malinaw pang naipalabas sa telebisyon ang helicopter footage ng mismong search area. Ayon sa mga kritiko, hindi lamang ito kawalan ng respeto sa biktima, kundi maaari ring magdulot ng dagdag na emosyonal na sakit sa pamilya, mga kaklase at komunidad na naaapektuhan ng kaso. Umabot din ang matinding diskusyon sa publiko hanggang sa ina ni Yuki Adachi. May ilang taong pumuna sa kanyang desisyong muling mag-asawa at sinabing maaaring hindi niya sapat na naisip ang mararamdaman ng kanyang anak. May iba ring nagsabing hindi niya napansin ang tunay na ugali ng kanyang asawa at hindi niya nakita ang mga pagbabago rito matapos mangyari ang insidente. Ngunit mayroon ding mga nagsabing hindi patas na sisihin lamang ang ina. Para sa kanila, isa rin itong biktima ng trahedya. Sa loob lamang ng ilang buwan, naranasan ito ang saya ng bagong kasal bago tuluyang humarap sa pagkawala ng kanyang anak at pagkawasak ng kanilang pamilya. Ayon sa ilang media reports, inaasahang formal na haharap sa paglilitis ang stepfather ni Yuki Adachi pagsapit ng May 2026. Doon inaasahang mas marami pang detalye tungkol sa tunay na motibo at kabuang pangyayari ang unti-unting ilalabas habang nagpapatuloy ang kaso. At hanggang ngayon, marami pa rin ang naghihintay ng buong katotohanan sa likod ng trahedyang yumanig sa Nantan.